Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa Senado kasunod nga ng natanggap na banta dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso at bandang alas 6 ng umaga kanina nang dumating dito ang may 3 truck ng mga pulis. Higit na mas marami ito doon sa mga nakita nating mga pulis na idineploy dito sa Senado kahapon. At ayon nga kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, patuloy ang threat assessment at pagbabantay ng mga otoridad kasabay nga ng nakuhang banta sa Senado. Sarado rin mula kaninang alas 8 ng umaga ang Jokno Boulevard sa direksyon patungong Senado. Una na nga sinabi ni Acting Senate President Win Gatchalian na nagpapatupad ng heightened security alert ang Senado kasunod ng ibinahaging intelligence information ni NBI Director Melvin Matibag. Kung kahapon nag-warning lamang ang MMDA Sidewalk Clearing at Special Operations Group sa mga motorista na nakaparada sa Jokno Boulevard, kanina ang mga tauhan na ng Pasay LGU ang nagpaalis sa mga rallyista na Duterte supporters sa Center Island ng kalsada. Wala silang nagawa kahit nga may isang buwan na raw sila roon na nagka-camp out. Wala namang nakaschedule na anumang pagdinig sa Senado ngayong araw. Bawal ang bisita kahit ng mga senador dahil nga sa heightened security measures na ipinatutupad. Ngayong araw sanang Huwebes, ang muling pulong ng Cayetano faction kasama ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zal Dico. Ayon sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta, kansilado ito bilang respeto sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Samantala, ang grupong nagpakilalang NALSEC Philippines inako ang pag-deface sa website ng Senado. Minomonitor daw nila ang nangyayari sa gobyerno kaya dapat ito maging tapat at huwag pagsilbihan ang personal na interes o dinastiya. Under maintenance ngayon ang official website ng Senate of the Philippines. Sa isang statement, kinumpirma ng EDP-MIS ng Senado ang pag-deface ng kanilang website. Wala naman daw na kompromiso na sensitibo o confidential information.